So good morning mga kuys. CCBT ulit tayo ng Click 125. Yan. Panoorin nyo na lang itong aking video mga kuys. Sundan nyo na lang. Gagamit kayo ng 8mm clip socket. Yan. Tatanggalin nyo muna yung cover. Cover mga kuys. Ito yung mga bolt nya. Tapos dito mga kuys, gagamit kayo ng 22mm socket dito sa drive face pulley. At saka makapal na washer yan. Dito mga kuys, sa torque drive gagamit kayo ng 19mm socket. Ayan mga kuys, meron niya manipis na washer. Pulley niya mga kuys. Yung roller weights. Hanginan naman na natin ng konti mga kuys. Tapos gagawin nyo yan, check nyo lang yung bola kung may mga tama. Dito naman tayo mga kuys sa torque drive nya. Nagamit kayo ng 39mm na socket. Tatanggalin nyo tong nut na yun. Tapos mga kuys, hawakan nyo dito, tapos sapakan nyo dito kasi tatalsik yan gawa ng center spring. Kaya habang luluwagan nyo siya, hawakan nyo dito, tapos sapakan nyo sa kabila. Ayan, natanggal na natin mga kuys yung nut. Tanggal na rin natin yung clutch chassis. Hanginan ko lang to mga kuys. Tapos dito mga kuys, gagamit kayo ng flat screw. Susungkitin nyo lang tong circlip. Ayan, circlip yan. Susungkitin nyo lang yan mga kuys. Ganyan yung diskarte ko sa pagtatanggal ng circlip mga kuys. Ganyan siya. Tapos maganda kung kuberan nyo siya ng kamay kasi tumatalsik yan pagka tinatanggal. So ayan mga kuys, tatanggalan natin. Tatanggalin naman natin itong back plate. Tanggal na mga kuys. Dito sa pagtatanggal ng clutch chassis, ng spring, clutch spring, long nose lang yung gamit ko mga kuys. Pag stock naman, malambot lang yung mga spring na yan. So yan mga kuys, tanggal na natin. Then sunod nyo tong clutch lining or clutch shoe. Tanggal na natin mga kuys. So ayan mga kuys, natanggal na natin lahat. Lilinisin muna natin mga kuys.
Papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung CVT natin. Wait lang kayo. So ayan mga kuy, sa paglilinis naman, ginagamit lang natin ay tubig sabon lang. Panoorin nyo kung paano ko siya lilinisin mga kuy. Ang gamit natin dito ay powder saka yung dishwashing liquid yan. Hinaluan ko yun ng dishwashing liquid ito. Dishwashing liquid yung gamit. Panoorin nyo mga kuy isa. Susunod natin to mga kuys. So yan mga kuys, babalawan na lang natin to. So yun mga kuys, naugasan na natin tong pyesa saka yung kanyang CVT yan. Tutuyuin na lang natin yan mga kuys gagamit tayo air duster. Antayin nyo ako mga kuys. So ayan mga kuys, napatuyo na natin lahat ng pyesa natin yan. Tuturo ko naman sa inyo yung pagkakabit, magkakasunod-sunod. Simula tayo sa pulley. Sa bola naman mga kuys, ayan. Roller weights naman, pagkakabit niyan. Itong makapal na to, mapapansin nyo di ba puti yan? Itong makapal na to, laging nasa left side. Yan. Ayan yung orientation niya. Tapos isunod natin yung slider piece. Yan. Susunod natin. Yan. Tapos sunod din na dito. Lalagay nyo na yan. Tapos mga kuys, lalagay tayo ng grasa. Konting grasa mga kuys. Ganyan siya na konting grasa. Pag nalagyan nyo na yung mga kuys, tanggalin nyo muna ulit to. Then salpak natin tong yung bushing nya. Sa pagsasalpak mga kuys, ingatan yung matupi itong, huwag matupi itong oil seal nya o dust seal nya. Kakabit nyo na yan. Tulad nito, wala siyang tupi. Yan. Tapos tulak nyo lang mga kuys. Pagkatulak nyo, yan, ibalik nyo ulit. Yan. Tapos punasan nyo to ibabaw. Tapos lagay na natin itong backplate. Tapos lagay na natin itong mouse. Lagay natin. Lagay tayo ng konting grasa. Lagay nyo na ito. Tapos sunod natin itong torque drive. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano siya kakabit. Yung o-ring, huwag nyo kakalimutan mo. Tinanggal ko kanina kasi ang ginawa ko linis dito, pinunasan ko lang ng higi. Hindi ko siya inugasan ng gasolina kasi mamamaga yung oil seal nya. Yan. Lagyan na natin ito mga kuys. Tapos natin ito. Yan. Then sunod natin itong torque coil.
muna ng konting grasa to. Konting grasa lang mga kuis. Para lang hindi matupi o masugatan yung ating oil seal. Yan, para lang dumulas. Pag sobrang dami, kasi pupuntahin dito pag sobrang dami. Konti lang. Lalagay nyo na yan mga boys. Sunod nyo na tong kapares nya. Yan. Tapos yan, titingnan nyo kung nakatapat na yan. Kaya nya. Tapos lagay nyo na ito mga boys. Yan. Yan. Tapos saka nyo lagyan siya ng grasa. So ayan mga kuys, nalagyan na natin ng grasa. Tapos isunod naman natin to. So ayan, ikakabit nyo lang yan dyan mga kuys. Yan, diin nyo lang hanggang doon sa dulo. Yung nice na. Tapos punasan nyo yung mga excess grease. Punasan nyo lang yan. Tapos lagyan nyo na rin ng grasa tong torque drive bearing. Tapos paglalagay nyo ng grasa doon sa loob, may tuturo ko sa inyo. Lagyan nyo ng grasa yun. Lagyan nyo ng grasa yun. Saka nyo siya isalpak. Yan, lalagyan nyo na siya ng grasa. Tapos yung excess grease kunin nyo. Pupunasan din natin yan. Yan, kukunin nyo yung excess grease. Kaya mga kuys, punasan na natin. Tapos lagyan lang natin ng small amount ng grease. Konti lang. Konting-konti lang mga kuys. Then susunod natin yung clutch lining mga kuys. Tuturo ko sa inyo. Dito tayo mga kuys. Yan. Lagyan nyo yung lagayan ng lining nito. Pinapos din na yan. Lagyan nyo ng konti. Lagyan nyo na itong lining. Tapos sunod natin yung springs. Then sunod natin tong clutch plate yan. Tapos gamitan nyo siya ng rubber mallet.
Kasi pupupukin nyo itong tatlong to eh, para lumapat ng ayos. Yan, pag nakataon nyo na siya mga kuys, sunod nyo itong circlip. Ang paglalagay nito mga kuys, yan, yung makinis na yan, diba yan, no? Tapos pang papansin nyo, tapos pa, ito makinis yung ilalim. Ayan, tapos ihataw nyo lang siya ng isa para bumaba yung clutch plate niya. Then susunod natin to center spring, lalagay natin dun sa torque drive. Tapos lalagay nyo na itong clutch chassis. Ayan, pag nalagay nyo na yung clutch chassis, sunod nyo yung 39mm na nut. Ayan. Tapos pag ihigpit nito mga boys, nagamit kayo ng socket. Then ipe-press nyo to. Pagka-press nyo yan, hahawakan nyo siya. Tapos saka nyo ilalagay itong mismong nut. Yan. Huwag nyo kakalimutan mga kuys na i-hand tighten lang muna kasi baka ma-lost thread yung thread nya. Kasi manipis lang yung thread nyan mga kuys. Yan, i-hand tighten nyo muna siya. Pag hindi na kaya ng kamay mga kuys, gagamit tayo ng Y tool saka ng torque wrench. Yan, ito yung Y tool natin mga kuys. Tapos lalagay natin dito. Yan, mapapansin nyo may butas yan. Kasi ginagamitan talaga yan ng Y tool pag higpit. Yan. Yan. Then gagamit tayo ng torque wrench. Yan. Sa torque value naman niya mga kuys, dapat 54 Newton meter lang. Kaya isa-set natin ng 54 mga kuys. Yan. Nasa 4 siya. Yan. Tapos yun yung 55. 54 lang yan mga kuys. Yan, tapos yan, nalalay lang natin. Pag lumagitik to mga kuys yan, okay na yung higpit niya. Yung, okay na yung mga kuys. Yan, di na sunod natin yung specific torque niya. Then sunod natin yung drive belt niya, yan mga kuys. Yan, sa paglalagay naman ng drive belt, yan, makapansin nyo may orientation yan mga kuys yan. Pag nababasa nyo yung Honda Bando, ayan, nakaganyan yung posisyon nya. Then ipe-press nyo muna tong torque drive. Ayan, tapos pasok nyo na yung belt. Ayan, para mas mabilis nyo makapagpasok o makapaghigpit nyo. Ayan. Tapos ready nyo na yung 22mm na nut saka yung makapal na washer saka tong drive base. Ready nyo na yun. Lagay na natin. Then sunod natin itong drive base mo. Tapos isunod natin itong makapal na washer. Then itong 22mm na. Tapos sunod nyo itong clutch bell. Sunod nyo itong manipis na washer saka itong 19mm na nut. Ayan mga kuys, tapos higpitan na natin yan. Gamit ulit tayo ng Y tool. Mas maganda kung meron kayo nito mga kuys. Tapos nagamit tayo ng 19mm na 22mm pala, sorry. 22mm na socket. Yan. Saka yung torque wrench.
Ang specific torque naman yan dito mga kuys ay 59 Newton meter. Yan. Yan, nakaset na tayo ng 59 Newton meter. Yan, nasa 4 lang siya kasi pag nilagay mo yan sa 0, 60 na yan. Yan, kaya sa 4 lang para 59 yan. So, yeah, higpitan na natin mga guys. Oh, yeah, let. Yan. Lumulas yung ating white tool eh. Yan. Pag gumano na yan mga kuys, yan, okay na higpit niyan. Then sunod naman natin tong sa may clutch bell. Yan. Dito naman mga kuys, ang specific torque lang nito is 49 Newton meter lang. Yan, seset ulit natin mga kuys. Yan, 49 Newton meter. Yan. Tapos gagamit kayo ng 19mm socket. Yan. Kita na natin mga kuys. Yan. Yan. Kita na natin. Then bago nyo siya takpan, paandarin nyo muna siya mga kuys. Mas maganda para mag-fit na yung belt nya. Kaya papansin nyo mga kuys, fit na yung belt nya. Okay na. Patayin na natin. Then sunod natin tong CVT cover. Yan. Bago nyo siya sarahan mga kuys, lagyan nyo ng grasa tong yan, yung pinaka nilalagyan ng bearing nya. Tapos papansin nyo dito yung dowel pin. Yan, lagyan nyo din to para pagbabaklas nyo sa susunod hindi kayo mahirapan. Yan, lagyan nyo lang kahit konti lang, basta mapahiran nyo lang siya para hindi siya kalawangin. Yan mga kuys, balik na natin to. Sa tornilyo naman mga kuys yan, yung dalawang mahaba, dito nyo siya ilalagay. Saka dito sa isa. Tapos yung limang medyo mahaba, yan, ganyan yung haba niya. Ganyan yung haba niya. Dito siya sa taas, tatlo sa taas, tapos dalawa sa baba. Then yung tatlong maikse, dito una, yung huwag nyo kakalimutan to yan, yung brake, sa may brake cable nya, yan, lalagay nyo muna tong brake cable, saka nyo isasusok dun sa may ilalim. Then sunod nyo na tong dalawa. Then higpitan na natin mga kuys. So ayan mga kuys, kung may natutunan kayo sa aking tutorial video, baka pwedeng paki-follow naman ang aking Facebook page. Then sunod nyo na rin yung aking YouTube channel. Salamat ng marami.